Ramdam pa rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon ang bagsik ng bagyong Goring. Babala po ng Pag-asa, lalakas pa itong muli habang papalapit sa Batanes. May maliit na tsansa rin itong maging super typhoon muli. Bukod sa bagyong Goring, babantayan din natin ang bagyong tatawaging Hana na inaasahang papasok sa PAR bukas. Nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa tulad sa Negros Island ang hanging habagat. Ang update sa lagay ng panahon ngayong balik eskwela, ihahatid mamaya ng GMA Integrated News Weather Center. Mahigit 22 milyong mag-aaral ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan ngayong pong araw. Pero sa ilang lugar, #walang pasok agad dahil po sa masamang panahon. Sa Ilocos Sur, katatapos lang linisin ang isang paaralan dahil sa bahang dulot ng bagyong Egay. Muli na naman itong binaha ngayong may bagyong Goring. Pero natuloy rin ang pasukan. May ulat on the spot si Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ivy! Connie, Rafi, bago pasukan, dalawang magkasunod na bagyo ang puminsala sa eskwelahang ito ng Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan, Ilocos Sur. Matapos ang baha at makapal na putik na iniwan ng bagyong Egay sa Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan, Ilocos Sur na naging dahilan ng isang buwang paglilinis ng mga guro, muli itong binaha dahil sa bagyong Goring. Napasugod pa sa eskwelahan ang ilang guro sa kasagsagan ng ulan. Maisalba lang ang mga natirang gamit. Umabot kasi sa loob ng mga silid-aralan ang baha. Dala ng trauma, inakala ng mga guro na aabot ng hanggang dibdib ang baha. Naunang napagdesisyonan ng eskwelahan na mag-modular learning muna, pero binago at natuloy ang balik eskwela ngayong araw. Ang grade 5 na si Missy ang unang mag-aaral na pumasok sa eskwelahan. Nakasuot siya ng bota gaya ng tagubili ng principal. Masaya siya na nakapasok muli sa eskwelahan. Kasama sa pagpasok ng mga mag-aaral ang kanilang mga magulang na tumulong na sa paglilinis ng mga naiwang putik. Barado raw ang drainage canal sa labas ng eskwelahan, kaya madaling mabaha kapag nakaranas ng malakas na ulan. Ayon sa principal, maaaring kanselahin ang klase kung magsusungit ang panahon. Narito ang pahayag ng estudyanteng si Missy at ng principal. Excited po ako na makita ko ulit yung mga friends at classmates ko. Sana mabigyan kami ng malibro kasi nabaon sa putik at nabaha. At sana bigyan nyo kami ng iba pang gamit at TV. Under observation kami sa week na ito. Kung hindi kakayanin ng school ground natin, talagang papauwiin yung mga bata. Magiging modular na lang. Rafi, kwento ng mga guro, limitado pa yung na-produce na mga modules dahil nanghiram lang sila ng mga printer. Dahil pagkatapos ng bagyong Egay, napinsala yung kanilang mga gamit gaya na lamang ng mga printer, ng mga TV na inabot ng baha at maging yung mga libro na natabunan ng putik. At hiling nga ng mga guro na sana'y mabigyan sila ng tulong o donasyon ng mga pangunahing gamit sa pagtuturo. Rafi, bago tayo umere kanina, nakaranas tayo ng malakas na pagulan at wala pang isang oras, higit isang dangkal na yung lalim ng tubig baha na umabot sa pathway patungo dun sa mga silid-aralan at maging dito sa covered court. Yan muna ang latest dito sa Kawayan, Ilocos Sur. Rafi? Sana nga marinig ng mga potential donors yung kanilang panawagan. Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Sa Metro Manila naman, maayos ang naging pagsisimula ng klase sa ilang EMBO schools na nasa kalagitnaan po ng issue ng pagitan ng Makati City at Taguig. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, nagpapatuloy nga ang pag-iikot ni ASIC Francis Cesar Bringas, ang Field Operation Official ng DepEd sa 14 na EMBO schools na mula Makati ay nasa jurisdiction na ng Taguig base sa hatol ng Korte Suprema. Connie, nakapito na out of 14 schools ang naikot ni ASIC Bringas katatapos lang natin sa Pitogo National High School at Elementary School kung saan nga ibinili ni ASIC Bringas sa mga guro na sa nagaganap na hidwaan sa pagitan ng dalawang LGU, huwag silang mag-take ng sides. Dahil ang side lamang daw ng mag-aaral ang dapat nilang panigan. Nasa daan na kami, Connie, at
papunta naman kami ngayon sa West Rembo Elementary School. Sabi ni Asik Bringas, maayos na nagsimula ang classes sa mga napuntahan niyang paaralan. Excited na ang mga bata na pumasok sa unang araw nga ng school year. Pakiusap ni Bringas na na-spare daw ang mga bata sa mga issue para makapag-focus sila sa pag-aaral. Tinatayang nasa 40,000 na mag-aaral ang nasa 14 na EMBO schools na binibisita nga ngayon ng opisyal. Sa ngayon ay ang plantilla raw ng mga guro ng EMBO schools ay nasa Makati pa para nga sa nalalabing bahagi ng taon dahil bahagi ito ng budget sa fiscal year ng taong ito. Ganun din daw ang mga security at maintenance. Nabuo na rin daw, Connie, ang inventory team ng DepEd at inaasahang in 1 to 2 weeks ay may report na sila. Ang challenge daw ay pihadong ukol sa mga properties pero sa inventory, matutukoy kung sino nga ang nagmamay-ari ng school building at ng mga equipment. Ang mga school supplies na ibinibigay naman ng LGU ng Makati at Taguig, mas mainam daw na kung parehong tanggapin ng mga mag-aaral. Para sa pasukan, minabuti muna ng DepEd na sila ang pansamantalang mamahala sa 14 na public schools dito nga sa 10 EMBO barangays habang inaayos pa ng Makati at Taguig LGU ang kanilang transisyon. Sa pangkalahatan naman, Connie, sa NCR, maayos ang school opening at ayon nga kay Asik Bringas, walang untoward incident silang naitala. Nasa 22 million na enrollees sa basic education para sa school year 2023-2024. Pero mas mababa ito sa mahigit 28 million na naitala sa nagdaang school year, sabi ni Asik Bringas. Ongoing pa kasi ang enrollment at in 2 weeks para malalaman ang final na numero ng mga estudyante para sa school year na ito. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Dahil kulang pa rin ang mga classroom, may shifting agad sa ilang pampublikong paaralan sa Quezon City ngayong unang araw ng pasukan. Sa Batasan Hills National High School, hinati ang mahigit 18,000 estudyante sa pangumaga at panghapon na klase. Ipinatutupad din ang blended learning kung saan 3 araw ang face-to-face classes, habang 2 araw namang magmo-modules sa bahay kada linggo. Shifting din ang mga klase sa Corazon Aquino Elementary School. May ilang classroom na nilagyan ng divider dahil kulang din ang mga silid-aralan doon. Kasabay po ng unang araw ng pasukan sa public schools, nagsagawa ang ilang guro at estudyante ng mga pampublikong paaralan ng tinatawag nilang Sunrise Protest sa Mendiola sa Maynila. Sigaw nila, taasan ang budget para sa edukasyon. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, kulang pa rin ang mga classroom at upuan, pati na rin ang teaching and non-teaching personnel. Dagdag pa raw rito ang kulang na sahod para sa mga guro. Sabi naman ng League of Filipino Students, hindi curriculum change ang kailangan, kundi system change. Matapos ang protesta, pumasok na rin sila sa kanilang paaralan. Wala pang pahayag ang Department of Education. Nasa halos 759 billion pesos ang proposed budget ng DepEd para sa 2024, mas mataas ng 5% kaysa sa aprobadong budget ngayong taon. Sinalubong naman ng baha ang unang araw ng klase sa San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Dahil dyan, gumawa ng makeshift na tulay ang volunteers para makatawid ang mga estudyante at magulang papunta sa kabilang building. Nangangamba naman ang ilang guro dahil hindi na raw ligtas magklase roon. Lumambot na raw kasi ang lupa dahil sa taunang pagbaha. Ilang taon ng problema ang pagbaha sa paaralan dahil nasa mababa silang lugar. Malayo man sa Bagyong Goring, masama rin po ang panahon sa Sablayan Occidental, Mindoro. Tumulong na po ang Philippine Coast Guard sa paglilikas ng mga binahang residente sa Barangay Santo Niño. Katuwang din sa rescue operations ang PNP at BFP. Dulot ang walang tigil na pag-uulan ng hanging habagat na pinaigting pa ng Bagyong Goring. At dahil sa masamang panahon, kanselado ang ilang domestic flights. Hindi muna tuloy ang biyahe ng PAL Express mula Maynila pa Antique at pabalik. Gayon din ang biyahe nila mula Maynila pa Basco Batanes at pabalik. Kanselado rin ang biyahe ng Cebu Pacific mula Maynila pa Tuguegarao Cagayan at pabalik. Pati na ang Cebgo flight mula Maynila pa Masbate at pabalik. Sa Quezon City, arestado ang isang rider na sinita dahil walang helmet. Nahulihan din siya ng sumpak na bawal ngayong may election gun ban. Balitang hatid ni James Agustin. Pinadapa habang pinoposasa ng mga pulis ang isang motorcycle rider na tumangkas umano sa Comelec checkpoint sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. Ayon sa pulisya, sinita ang suspect sa checkpoint
dahil walang suot na helmet. Huminto po siya saglit at nung nilapitan na po na ating kapulisan para hanapan ng mga dokumento kagaya ng lisensya at ORCR, ay biglang humarurot at doon po nagkaroon ng konting habulan. Nung mahuli po natin siya, doon din po natin nalaman na ang motor na dala niya ay wala ring plate number. Ang suspect na si Jomar de la Cruz, nahulihan din ng improvised na barilo sumpa na kargado ng mga bala. Ito na ang ika-4 na beses na makukulong si de la Cruz matapos masangkot sa mga kasong pagnanakaw, illegal na droga at pagsusugat. Accordingly, sabi ng barangay, palagi na itong na-involve sa akyat bahay. Wala lang lumulutang na complainant kasi sa sobrang takot sa kanya. Pag-amin ng suspect sa kanyang sumpa. Protection ko lang po yun. So sa inyo yung sumpa? Opo. Bakit po kayo tumakas sa checkpoint? Kinaban po kasi ako, wala po ako lisensya. Maharap ang suspect sa mga reklamong resistance and disobedience to an agent of person in authority, paglabag sa Motorcycle Helmet Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Las Piñas, 2 po ang inaresto matapos mahulihan ng baril at bolt cutter. Base po sa ulat ng Super Radio DZBB, nasita ang 2 lalaking nakamotorsiklo sa isinagawang oplansita ng pulisya sa barangay Pulang Lupa. Wala po silang suot na helmet at hindi sila huminto ng parahin ng mga otoridad. Kaya hinabol sila ng mga pulis. Nang maabutan, nakumpiska sa kanila ang baril at bolt cutter. Wala silang pahayag. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril dahil sa umiiral na election gun ban. Happy Tuesday! Heto na ang Star Bites. Todo bigay na performance ang inihatid ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa opening ng Pista ng Bayan 2023 sa Vancouver, Canada. Si Julie game pa na nakijam sa mga Pinoy sa ilang kanta. May paraffle at game prizes din ng GMA Pinoy TV na nagse-celebrate rin ng 18th anniversary. Kwento ni Julie, extra special ang first visit niya sa Canada dahil sa pag-welcome ng mga kababayan natin doon. Sobrang sarap po, tsaka nakaka-overwhelm kasi naramdaman talaga namin yung init ng pagtanggap, yung pagkasabik nila sa Filipino entertainment. So I guess that's what we all miss talaga. Feel na feel ang Barda Magic sa trailer ng TV adaptation ng hit 90s film na Maging Sino Ka Man. Bukod sa kilig, ano pa ba ang mga dapat abangan? Alamin sa Star Bites hatid ni Nelson Canlas. Teaser pa lang ng Maging Sino Ka Man, ramdam na raw ng fans ang chemistry ng tambalang Barbie Forteza at David Licauco. Kaya excited na raw sila sa full experience ng Barda Magic sa pagsisimula ng inaabangang upcoming primetime series. Here are 5 things you should know about Barda's version of the hit 90s film. 1. From pambansang ginoo to action star real quick. Gugulatin daw tayo ni David sa opening action scene niya sa serye kung saan naglambitin siya sa isang truck. May init po ang mga eksena, lalong-lalo na siya. Abangan niyo po ang opening scene ni Carding. Walang double. Walang double. Wala. 2. Ang nagpapanggap na lalaking si Monique para maging katawang lalaki. Kinailangan magsuot ni Barbie ng binders. Ang resulta, pogi at nakakabilib na asta. Naparad ko yung preview kanina, nakita ko yung oo. Nakita ko si Barbie, talagang grabe. Napakagaling. Speaking of Barbie, abangan daw ang eksena niya sa Manila Bay kung saan lulan siya ng isang moving barge. And be the judge kung halata daw ang takot niya. That's our number 3. Number 4, sanggano at laking hirap ang role ni David. Kaya't maraming eksena, pati na ang mga motor chase scenes. Kinunan sa mga iskinita ng Quezon City at Maynila. Para authentic daw ang feels ng mga eksena ay kinukunan nito sa mga makikipot na iskinita katulad nga nito, yung papunta sa bahay ni Carding. Ito ang bahay ni Carding, ang kanyang mansyon. And last but not the least,
hindi na kinailangan nina Barbie at David na mag-workshop bago simulan ang serye. Dahil malaking tulong na raw ang nabuo nilang friendship mula pa sa Maria Clara at Ibarra bilang Binibining Clay at Ginoong Fidel na nasundan pa ng maraming projects together. Ako naman ever since kasi parang ang gaan lang pag andito si David sa set. Parang feeling ko lagi I have someone to talk to. Kunyari pagka pagod na ako, parang ang gaan lang pag nakikita ko siya. Kanina, ka-eksena ko yung bata, parang iba, parang medyo kinakabahan ako. Familiarity rin kasi with Barbie, so like everything is easier around her. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Bacolod City, suspendido ang mga klase maging ang pasok sa government offices dahil sa masamang panahon. Ang latest sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Aileen? Rafi, 14 na barangay at mahigit 1,700 ng pamilya ang apektadong ng malakas na pag-ulan simula pa noong linggo base sa monitoring ng Bacolod City RRMO. Sa Barangay Sumag, mahigit sa 400 na pamilya ang nag-evacuate sa Barangay Hall at Sumag Elementary School. Pero maging ang mga naturang evacuation center ay naapektuhan din ng pagbaha. Kaya nagsasagawa ng rescue operations ang ilang volunteer groups upang malikas o mailikas sa mas ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Samantala, maliban sa Bacolod City, may mga naitalaring pagbaha sa mga bayan ng Pontevedra, Don Salvador Benedicto, San Enrique, Pulupandan, Valladolid, Murcia at Bagos City. Nasa mahigit 3,000 na residente ang apektado. Suspendido na ang mga klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw, maging ang mga trabaho sa government offices. Wala ring pasok sa lungsod ng Iloilo, sa ilang bahagi ng probinsya ng Iloilo, Negros Occidental, Guimaras at Antique dahil sa epekto ng masamang panahon. Rafi, sa ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar dito sa Bacolod City. Kaya payo ng CDRRMO sa mga residente na maagang lumikas para makaiwas sa disgrasya. Rafi? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. May mga lugar na sa bansang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dahil sa bagyong Goring. Iyan ang southern portion ng Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, asahan na ang napakasungit na panahon sa mga nasabing lugar. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan. Samantala, wind signal number 1 sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Maghanda sa malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 180 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May lakas nga ito na nasa 155 kilometers per hour, bugsong 190 kilometers per hour at gumagalaw pa northwest ng dahan-dahan. Base sa wind forecast ng Metro Weather, bukas posibleng dumaan malapit o maglandfall sa Batanes ang bagyong Goring. May posibilidad ding muli itong lumakas, may maliit na tsansang magbalik super typhoon. Inaasahang lalabas ang bagyong Goring sa ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Patuloy namang lumalakas ang isa pang bagyo sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm at may international name na Haikui. Namataan iyan 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas nga ito na nasa 75 kilometers per hour, bugsong nasa 90 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Base sa wind forecast ng Metro Weather, papasok na rin bukas sa ating Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo na tatawagin sa local name na Hana. Kahit northern na Luzon ang pinakaapektado ng bagyo, maghanda pa rin ang iba pang bahagi ng bansa sa pag-ulang dulot ng hanging habagat na nahatak at pinalalakas ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, umiiral ngayon ang habagat sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa northern coast ng Ilocos Norte, mga dagat na sakop ng Cagayan Valley Region, Central Luzon, Quezon Province, Bicol Region. Maalon din sa dagat na sakop ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Mimaropa Region, Visayas, Camiguin, Dinagat at western coast ng Surigao del Norte. Mga kapuso, sa mga susunod na oras, asahan na ang pag-uulan sa halos buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Visayas at Mindanao. Posible rin muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Inulan din ng husto ang ilang bahagi ng Batangas na nauwi sa ilang sakuna. Sa barangay Malinis sa bayan ng Lemery, nalubog sa baha ng bypass road, kaya naman naging mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Isang truck ang nabalahaw pa sa kanal matapos itong magtangkang mag-overtake sa kasunod nitong bus. Ayon sa Lemery MDRRMO, magkabilaan ang kanal sa nasabing bypass road pero hindi na makita dahil sa taas ng baha. Ligtas na naialis ang truck sa kanal. Humambalang naman sa isang bahagi ng Nasugbu Magallanes Road ang mga gumuhong lupa mula sa bundok. Dahil sa landslide, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang nasabing kalsada. Patuloy ang sinasagawang clearing operations. Ayon sa Nasugbu MDRRMO, walang naitalang nasaktan o mga nasirang ari-arian sa insidente. Patuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa pangatlong laro nila mamayang gabi na po yan sa 2023 FIBA World Cup. Wala pa hong naipapanalong laro ang koponan sa group stage ng torneo, pero may pag-asa pa rin naman silang makapasok ng second round. Ayon kay team captain na si Japeth Aguilar, kailangan nila ng tamang mindset para sa kanilang laban kontra Italy. Mahirap daw ito pero kaya naman. Payo po ni Coach Chot Reyes, i-enjoy lamang nila ang laro at huwag intindihin ang pressure. Para maka-advance sa susunod na round, kailangang matalo ng Gilas ang Italy nang hindi bababa sa 13 points. At kailangan ding manalo ng Dominican Republic laban sa Angola. Update po tayo sa unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan sa Davao City. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel, good morning. Magandang tanghali, Argel. Connie, nasa mahigit 13,000 mag-aaral ng Davao City National High School ang nagbabalik eskwela ngayong araw. Maliban nga sa pagpapatupad ng shifting sa klase, dahil sa dami ng mga estudyante, may ilang klase din na nasa 1:90 ang teacher-students ratio. Maagang dumating ang mga mag-aaral ng Davao City National High School na handa na sa pagsisimula ng pasukan. Nagkaroon ng flag raising ceremony kung saan winelcome ng mga guro at mga non-teaching personnel ang mga estudyante. Base sa datos ng DepEd Davao City Division, umabot sa 13,721 ang kabuang bilang ng enrolled students ng City High para sa school year 2023-2024 na siyang pinakamalaking student population sa mga pampublikong eskwelahan sa lungsod at sa buong Davao Region. Sa dami ng mga estudyante ay patuloy na ipinatutupad ngayong taon ang shifting ng klase. May morning shift na magsisimula ng 6:50 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali. At afternoon shift naman na magsisimula ng 12:30 ng tanghali hanggang 6:45 ng gabi. Pinayagan din ngayong araw na makapasok ang mga magulang ng grade 7 students upang ma-guide sila sa kanilang classroom. Kahit na nagsimula na ang pasukan, tatanggap pa rin ng enrollees ang paaralan. Nasa 1:45 umano ang minimum teacher-students ratio sa lower grade levels. Samantalang ang senior high school na technical vocational livelihood strand nasa 1:80 hanggang 90 students. Bagay na tinututukang resolbahin ngayon ng paaralan. Bilang tugon sa kakulangan ng mga guro, prioridad din sa deployment na i-hire ng mga bagong senior high school teachers ang naturang paaralan. Narito ang bahagi ng pahayag ng school principal at schools division superintendent ng DepEd Davao City Division. Naa sila mga lingkuranan. Kung kulang ta sa armchairs, daw mo gyud na perennial problem nato, nagpa-repair po tag mga chairs, and then kung dili na gyud makaya sa wooden nga chairs, na atay mga plastic chairs intended for them. Don't worry because we have more than 190 senior high school teachers na
priority ko nato ni nga mabutangan diri nga schools. Within 2 weeks ma-hire na nato ni sila. Kani ngayong araw din ay sabay-sabay na nagbabalik eskwela ang 431 elementary, secondary at integrated school sa Davao City na may kabuuang bilang na 399,000 learners. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Argel, relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Balut Island sa Davao Occidental. Natuntun ng PHIVOLCS ang epicenter ng pagyanig, 214 kilometers timog silangan ng isla, dakong mag-alas 2 kaninang madaling araw. Nagbabala ang ahensya sa mga posibleng aftershocks. Bukod sa pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon, ipinunto rin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahalagahan ng mga pasilidad para sa pag-aaral, lalo na sa mga liblib na lugar. May ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Fe? Rafi, aabot sa 56 na mga mag-aaral dito sa napakalayo at bukiring barangay sa bayan ng Astoria sa lalawigan ng Cebu. Sa Kalwangan 1 Primary School ang masaya nitong unang araw ng pasukan dahil mismo si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang bumisita sa kanila. Mahirap, matirik at minsan maputik man ang daan, pero di ito alintana ng mga mag-aaral at 3 guro ng Kalwangan 1 Primary School. Lalo na ngayon na finally may matatawag na talaga sila na sariling school building na may 4 na classrooms. Ito'y matapos kaninang alas 9 ng umaga, formal na turnover ng Department of Education. Ang isa sa mga natapos na proyekto ng ahensya ang The Last Mile Schools Program. Ayon sa dating in charge ng Kalwangan 1 Primary School na si Maricel Laguna na sa loob ng mahigit 20 years, sa 4 na makeshift lang sila ng local government, nagsasagawa ng pagtuturo sa mga estudyante ng bukirang barangays ng Kalwangan sa lungsod ng Asturias. Sa bayan ng Asturias, may 3 ibang paaralan naman, 4 na kilometro mula sa barangay Kalwangan. Pero ayon sa guro na kailangan pa ng mga bata na dadaan di lang sa maputik at matirik na daan kundi pati na rin sa 11 mga ilog. Kaya laking tuwa nila ngayon na nitong school year 2023 to 2024 simula na ng mga mas maayos at mas epektibong pag-aaral ng kanilang mga bata. Ang 3 guro tinatawag na multi-grade o sa isang guro 2 hanggang 3 grade level ang tinuturuan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni DepEd Secretary Sara Duterte na siniguro nila na gawin ang 15 simultaneous turnover na mga Last Mile Schools program nitong unang araw ng school opening upang ma-highlight na binibigyang halaga ang basic education ng mga mag-aaral sa malalayong lugar na problema pa rin ang paaralan. Dagdag ni Duterte na sa kanilang administrasyon, 2 track ang kanilang sinusunod. Una, ang tradisyonal tungkol sa mga classrooms at mga guro at pangalawang track ang priority ang performance ng mga bata na matutukan sila kahit di sa loob ng classroom through sa blended learning at sa future education with artificial intelligence. Kasama ni Duterte sina DepEd Undersecretary for School Infrastructure Ipimako Densing III at DepEd Central Visayas Regional officials. Rafi, sa mensahe pa rin ni VP Sara, binigyang diin ito na dapat mag-focus ang mga guro sa pagtuturo sa mga mag-aaral at hindi maging busy kung meron mang mga activities ang mga LGU. Ayon sa kanya, gagawa nila ito ng DepEd order. At yan ang latest mula dito sa bayan ng Astoria sa lalawigan ng Cebu. At balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Balitang Bisda. Napalitan ng dismaya ang excitement ng mga guro at estudyante sa isang paaralan sa Bulacan. Kahit kasi tuloy ang klase, hindi po ito face-to-face matapos muling bahain ang kanila pong paaralan. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Halos nauwi umano sa wala ang anilay ilang linggong paglilinis ng mga guro ng Pascual Cruz Memorial Elementary School dito sa Kalumpit, Bulacan matapos bahain ang kanilang first day of classes bunsod ng high tide. Entrada pa lang ng paaralan, lubog na kaya naging imposible para sa mga mag-aaral na makapasok sa mga silid-aralan. Kaya tanging mga guro na lamang ang nagpumilit makapasok sa loob para maihanda lang ang mga modules na i-distribute sa mga mag-aaral. Kaya hindi naman naging posible ang face-to-face. Tuloy pa rin naman ang first day of school ng mahigit 200 estudyante ng kanilang paaralan.
Kung tutuusin ayon sa kanilang principal na si Mr. Daniel Mamangon, sanay na raw sila sa high tide pero sana raw ay tuluyan ng mapataasan ang kanilang paaralan nang sa ganon ay kahit high tide ay makakapagklase pa rin sila. Ayon sa DepEd Bulacan, nakapila na raw ang request patungkol dito. Sa mga sandaling ito, Connie, ay natili naman maayos ang panahon. Sa katunayan, maaraw nga at umaasa sila na sa mga susunod na linggo ay makakapag face-to-face class na sila dito sa Pascual Cruz Memorial Elementary School dito sa Kalumpit, Bulacan. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa mga taga-Maynila na naghahanap po ng trabaho, narito po ang job opportunity para po sa inyo. Magsasagwa po ng job fair ang Manila Peso, katuwang po ang Department of Labor and Employment, NCR. Gaganapin po ang Kalinga sa Maynila Peso Job Fair bukas, August 30. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Plaza del Carmen sa Quiapo. Mayroon pong 2,500 job vacancies para sa mga high school graduates, college level, college graduate at tech-voc graduate. Sa mga interesado, siguraduhing magsuot ng casual attire. Magdala rin po kayo ng maraming kopya ng resume at sariling ballpen. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng Manila PIO. Mga beshi, update po sa kalagayan ng isa sa music legends na si Sir Elton John. In good health at nagpapagaling na sa bahay ang British singer. Ayon sa kanyang spokesperson, nagpalipas siya ng gabi sa ospital sa Monaco matapos siyang madulas sa kanyang villa. Pagkatapos ng check-up, nakalabas na at nasa maayos ng kalagayan ng singer. Last July lang nang matapos ni Sir Elton ang kanyang farewell Yellow Brick Road Tour. Ito, Rafi, dahil sa pagbubukas ng klase ngayong araw, nakakamiss, di ba, yung pagiging estudyante? Tama. Naki-Take It Back Tuesday nga tayo at tinanong natin ng netizens kung ano ang pinakamasayang memory nila tuwing pasukan. Pinakamasayang alaala raw ni John Emmanuel Laurio ay yung pagkikita nila muli ng kanyang mga kaklase. Masaya rin daw siyang makakilala ng bagong kaklase at guro. Yes, si June Cusi naman. Di raw makakalimutan yung pahirapan na pagbangon sa umaga dahil sa nasanay ang katawan sa bakasyon. Can relate ata lahat hanggang ngayon, di ba? Para naman kay Sharon Centeno, masaya siya kapag may bagong gamit sa eskwela at syempre yung suot niya. Correct. At balita ko, Connie, marami ka ring mga kwentong oo. eskwelahan anong bata ka. Oo Teka, nga. ano yung nakikita natin dito? Ayan si Aubrey yan. Ay, ito naman si Katrina Son. Wow. At syempre, okay. ilang taong ka niyan, Rafi? 12. Parang tri-athlete agad si Kuya. Ayan. Oh, batang-bata fresh. Ayan. Ayan. Aba. College yan, college na yan. College na ba? Nag-mountaineering ako noon. Isa sa mga unang club na sinalihan ko sa school. Ay, talaga pala Outdoor mahilig club, ka na ayan. dati pang maging Namumundok ako lagi. Ayun. Ako naman, parati ako nagsisimba. Ang bait, ang bait. Parati ang tambayan, hindi, totoo yun Dati ang tambayan namin sa church. At saka bata pa lang, napakaganda na. Hanggang ngayon naman. Ayan, ano yan, first Holy Communion ko yan. Pero ang dami talaga pag pinag-usapan, lalo na kapag, di ba, tungkol sa kantin. Di ba, yung mga pagkain mong paborito, anong mga pinaka-naalala mo? Ako ang taga-hingi. Ganun Ikaw siguro ba? yung hinihingan. Hindi Ay, naman. teka lang, Ikaw. kita nyo naman, bata pa lang, medyo ma-arte na. Naka-makeup ka na. Wow. Naka-woke up na. Parang may Ang false juge. eyelashes ka na dyan. Ay, may medal. Best in ano ka ba? Ano yan? Ano yung medal na yan? Aubrey? Valedictorian. Wow! Na Valedictorian. nursery. Ngayon, balik-baliktorian. Best in chika na. Best in chika. chika. Pero kamukha mo yan si Amanda. Si Amanda yan. Pero mas cute si Amanda, sorry. Aubrey. Ay, si Katson. Si Katrina. Ay, oo. Rafi, explain, ulit. ano yan? Yan sa mga unang bundok yata na inakyat namin nung college yan. Oo nga, parang hirap na hirap yung kasama mo, Rafi. Relax. Parang siya yung napagod. Wala na ba? Hanggang dito lang ba? Sanay kasi ako nung bata ako. Siyempre, taga Mountain Province, medyo malalaki yung aking legs. Siguro, Kaya, pinagbuhat mo ng bag yung kasama mo. ako actually yung taga-buhat ng kanilang mga bag. So, dalawang bag ko usually. Ako, likod tsaka harap. Ay, teka lang. Nahirapan na Pansinin sila. daw natin si Katson. Nakalagay, best in conduct. Tahimik lang kasi best ako in talaga. O sige, ikwento mo naman sa amin yung sino ba yung kadate mo?
Bata pa lang eh. Hindi, tito ko yan. Tito ko nakabatch ko. Ayan. Okay. Bata pa lang, matangkad ka na talaga, no? Ay, oo nga, no? Pero tahimik talaga. Tahimik talaga ako. Best in conduct ako noon mula nursery hanggang high school. Hanggang ngayon Ano nangyari nung college? Nung college, wala na. Wala na. Wala na kasi ganon. Wala na ganong mga awarding. Wala Pero na. hanggang ngayon, best in conduct ka pa rin. Tahimik pa rin. Tahimik pa rin. Di ba? Pag pinag-usapan talaga natin ang balik eskwela, ang daming memories, di ba? Na Core masasaya. memories yan talaga. At of course, yun yung Formative foundation years. natin kapag ngayon at may edad na tayo, kumbaga. Ito, ang kwento. Nako kasi ano yan eh, kung ating makikita yung buong picture yan, class picture yan. Kung high resolution lang yan, talagang artistahin yung dating. No? Bata pa Kaya lang. lang zoom in, kaya ganyan yung naging itsura. Alam nyo naman, di ba, wala pa naman tayo. Ilan taong ka rito nun? Grade 4 ako niyan. Grade 4. At ano, lahat ng kaklase ko, 1995? I wish! Pero lahat ng kaklase ko may naka-uniform. Kaming dalawa nung kaklase ko na isa, naka-gala. Gala ang tawag tuwing Friday. Gala uniform. Kami yung taga-silbi sa simbahan. Ang galing. Ayan mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga gusto rin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na po kayo sa Facebook page ng Balitang Hali. Ito po ang Balitang Hali. Connie Season po, bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Rafi Tima mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.